desert place apart, and when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. And Jesus went forth and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals. But Jesus said unto them, They need not depart, give ye them to eat. And they say unto him, We have here 5 loaves and 2 fishes. He said, Bring them hither to me. And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed and brake and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. And they did all eat, and were filled, and they took up of the fragments that remained 12 baskets full. Let us pray. Lord, salamat po sa araw na ito. Muli dinadakila ka namin, tinataas, Panginoon, pinapapulihan. Salamat, Panginoon, sa banal mong presensya at sa banal mong pangalan, Panginoon. Sa pag-aaral namin ng mga salita, Panginoon, gamitin niyo ito, pang-convict ang aming mga puso. Makita namin, Panginoon, kung sino kami sa inyong harapan at sa paanong paraan kami dapat magpagamit sa inyong Panginoon. Nawa, Panginoon, kailang mataas at mahayag sa mensahe nito. Ingatan niyo ang purity ng mga pulpit ng aming iglesia at ng mga iglesia pa na naglilingkod sa inyo sa araw na ito, Panginoon. Patawad nawa sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po. So yung kwento po sa Matthew 14:15 to 21, yung 5 loaves and 2 fishes, napaka-familiar na nito ng mga kwento, lalong-lalo na sa mga bata. At kahit siguro si Kuya Cinco ang tanongin ko, alam niya yung mirakulo ng ating Panginoon. Pero, dahil sobrang familiar na rin ang text na ito, madalas ay nawawala na yung lakas at nami-miss out ng napakaraming Sunday school teachers yung maliliit na bagay na kung saan dapat natin mapulot doon sa kwento. Doon sa pagpapakain ng Panginoon, doon sa napakaraming tao, at gumamit lang siya ng 5 tinapay at 2 isda. Pinapakita rito kung sino ang ating Panginoon at kung paano siya kumikilos sa buhay ng mga taong handang sumunod sa Kanya. Pero yung nami-miss out ng napakaraming tao dito, the moment that they teach itong 5 loaves and 2 fishes, nagsisimula kaagad sila doon sa kwento ng mirakulo. And they miss out na bago yung mirakulo na ito, ano yung nangyari? Last Sunday, nabalitaan ng ating Panginoon na Charles. Lola Joy. Lola Mac. 5. Nabalitaan ng Panginoon na Katuloy mga Pinatay ni Herod si John the Baptist. Nakalimutan ko agad, last Sunday lang yun ha. Noon yung punto ko rito. Itong simpleng transition between the miracle at yung pagkamatay ni John the Baptist shows us that the ministry is never about emotion. Ito yung sinasabi ko kanina sa Sunday School. Yung ministry hindi reactive. Hindi tayo nagre-react sa kung ano yung nangyayari sa ating buhay. Hindi ko sinasabing na bawal sa Kristiyano ang manglumo o malungkot. Dahil sa Jesucristo mismo, nagdusa siya, nalungkot siya, nag-grieve siya sa pagkamatay ng kanyang pinsan na si John the Baptist. Pero ang punto ko rito, it does not stop us from doing the ministry. Regardless ng kung ano yung nangyayari sa ating buhay. At ito yung gusto kong maunawaan ng bawat isang Kristiyano. Sino ba ang hindi nalulungkot? Sino ba ang hindi napapagod? Sino ba ang hindi nabibisi? Sino ba ang hindi nauubusan ng oras? O sino ba ang hindi naghihirap? Lahat tayo nararanasan itong normal na parte ng ating buhay. But regardless what it is, we have to do the ministry.
Si Kristo mismo namatayan siya. Mahal niya si John the Baptist. Hindi lang bilang isang pinsan, kung hindi dahil si John the Baptist yung nag-pave ng daan ni Jesu Kristo. Iba yung buhay ni John the Baptist, iba yung place ni John the Baptist sa puso ng ating Panginoon. Pero hindi lang yun yung gusto kong makita, hindi lang yung lungkot ng Panginoon. Tandaan nyo na maaari na may pangamba rin ng Panginoon dito dahil ina-associate ni Herod si Christ kay John the Baptist. Pwede siyang pag-initan ni Herod. Pero sa kalagitnaan ng kalungkutan, sa kalagitnaan ng danger na pwede siyang patayin ni Herod, hindi tumigil maglingkod ang ating Panginoon. And this sets an example sa mga Kristiyano. Hindi tayo pwede nakadepende sa mga bagay na nangyayari sa atin. Ini-emphasize nito na kung saan whatever may happen, we will do the ministry. At ngayon, yung kwento rito, tinuloy ng Panginoon yung ministry niya. Nagturo siya sa 5,000 lalaki. Pero may mga kasama pang bata at mga babae yung mga lalaki. So sa kwento, ang binilang lang 5,000 men. Pero in reality, sabi ng mga theologians, yung dami ng tinuruan ng Panginoon umaabot sa 20,000. Ngayon, gumagabi na, yung mga tao nagugutom na. Lumapit yung mga disipulo sa ating Panginoon. Pag sabi nila, Panginoon, gutom tayong mga tao, hindi natin sila kayang pakainin. Wala tayong pagkain. Baka maaari ang pwede natin gawin, pauwiin na natin sila at kanya-kanya na silang bibili ng kanilang mga pagkain doon sa palengke. Sabi ng Panginoon, hindi. Yan mo sila rito hanggang sa may isang bata na lumapit na ibinigay yung 5 tinapay sa ating Panginoon at yung 2 isda. At hindi sinabi dito kung paano pinarami ng ating Panginoon yung pagkain. Sabi niya lang sa mga disipulo, halika kayo rito at i-distribute nyo yung pagkain. At habang ipinapamahagi nila yung pagkain, nagugulat na lamang sila na hindi ito naubos. Kumain yung 20,000 na katao. Pagkatapos nilang kumain, may natiripang 12 basket ng tinapay at ng isda. Now, ano yung unang punto nito? Gusto kong makita ng bawat isa na kung saan yung mga bagay na imposible para sa atin, posible sa ating Panginoon. Yung mga bagay na, kung titignan nyo, napakadami ng tao. Tapos ito lang yung pagkain na ibibigay ng bata. At tignan nyo, yung isda na nandyan, hindi po yan bangus, hindi yan tilapia na malalaki. Mas malaki pa yung tinapay kesa doon sa isda. Yung 2 isda ng bata dyan, ayon sa mga theologians, ay parang sardinas. Maliit lang siya. Maliit na klase ng isda. Dahil ang isda na yan, palaman lang sa tinapay. Ano yung punto? Kung titignan nyo katawa-tawa yung resources ng bata, napaka-konti. Pero, Panginoon ang nagparami ng bagay na handa natin ibigay sa Kanya. Yung first point na gusto kong makita. Tinanong ko yung asawa ko nung tinuturo ko sa kanya this week. May tiwala ba yung disipulo sa ating Panginoon o wala? Sabi niya, wala. Dahil nga, ang gusto ng mga disipulo ay pauwiin yung mga tao. But that is wrong. May kakaunting tiwala yung mga disipulo. Bakit? Dahil lumapit pa rin sila sa ating Panginoon. Pero mamaya ipo-point out ko kung ano yung mali at ginagawa natin to bilang mga Kristiyano. Nagsimula yung kwento sa isang bagay na imposible para sa isang tao. Nagsimula yung mirakulo ng Panginoon hindi sa dami ng meron sila, kung hindi sa limitasyon ng kung ano yung meron sila. Nandun sila sa disyerto, walang pagkain, mainit, walang provision, wala silang makukuha, walang palengke, walang malapit na villages. And in itself, yung oras mismo ang kalaban nila.
dumidilim na, naggagabi na, nagugutom na sila. Napakarami ng tao. 5,000 men, 20,000 na katao kapag sinama mo yung mga babae at mga bata. At hindi ine-exaggerate ng mga disipulo yung problema. Legit yung problema nila, hindi nila ini-imagine yung problema. At hindi kinikriticize ng scripture yung mga disipulo dahil nakita nila yung problema. Walang masama na nakita nila yung pangangailangan, nakita nila yung problema, pero ito yung punto. Hindi ibig sabihin na nakita mo na yung problema ay nagtitiwala ka na sa ating Panginoon. Maaaring dalhin mo yung problema sa ating Panginoon katulad ng mga disipulo. Maaaring manalangin ka, Panginoon, kulang eh. Panginoon, hindi sapat. Panginoon, ito yung kailangan ko. Is there anything wrong sa pananalangin? Sa paglapit ng disipulo kay Kristo na, Panginoon, wala tayong pagkain. Gutom na yung mga tao. Walang masama doon. That is commendable. Kapuri-puri yun. Pero, hindi sapat yung panalangin. Ang kulang sa mga disipulo ito. Dinala nila yung pangangailangan nila sa ating Panginoon. Pero kasama ng pangangailangan nila, meron na silang konklusyon na hindi ito kayang resolbahin ng ating Panginoon. Kaya nga ang ginawa nila, gumawa sila ng sarili nilang solusyon. Pauwiin yung mga tao. Now, ito yung danger. The moment na kung saan i-assess mo yung problema, accurate ba yung assessment ng mga disipulo? Accurate. Maraming tao, kulang yung pagkain. Maraming tao, wala silang pagkain. Pero ito yung mali. Kapag yung assessment mo, ang pinagana mo lang, yung logic mo bilang tao, at wala yung pananampalataya mo sa ating Panginoon, ang lagi ng resulta, parang hindi ko kakayanin. Lagi akong kulang. Hindi sapat. Tama yung analysis ng mga disipulo, pero mali yung kanilang conclusion. Tama sila na imposible yung sitwasyon, pero mali sila na imposible ito sa ating Panginoon. At ito yung pagkakamali ng napakaraming tao. Dinadala natin sa panalangin yung problema natin sa Panginoon. Dinadala natin yung pagkukulang natin sa ating Panginoon. Pero hindi mo hinahayaan yung Panginoon na gumawa ng solusyon sa lahat ng bagay na iyong nararamdaman. Ano yung punto ko? Yung kakulangan natin, yung mga problema natin, hindi yan aksidente. Imbitasyon yan ng ating Panginoon na tayo ay manampalataya. Pag nakakita ka ng disyerto, katulad ng mga disipulo na ito, na oras na ng taggutom, oras na ng kakulangan, oras na ng problema, ng sakit, ng pighati. Hindi ito oportunidad na talikuran mo ang Panginoon, but this is an invitation na lalo ka pang manampalataya sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kapatid, sa oras na nandun na tayo sa dulo ng ating mga pisik, dito pa lang magsisimulang kumilos ang ating Panginoon. Yung problema, hindi yung laki ng ating pangangailangan. Ang problema, may assumption tayo na nililimitahan natin yung pagkilos ng Panginoon according sa kakayanan natin bilang mga tao. Kapatid, hindi sapat na manalangin tayo. Kailangan magtiwala tayo sa ating Panginoon. Walang masama na makita mo yung pangangailangan ng pamilya, pangangailangan ng iglesia, pangangailangan ng ministeryo. At hindi rin natin pwedeng i-conclude na napakalaki ng ating pangangailangan na hindi ito kaya ng Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na it is too late, huli na ang lahat, hindi. O masyado ng komplikado yung mga nangyayari sa akin. Katulad ng mga disipulo, dalhin mo yan sa harapan ng ating Panginoon. Amen. At hayaan mo siya ang kumilos. Amen. Alam niyo yung tunay na pananampalataya. Baka naman sabihin niyo na kung saan, Pastor, ibig bang sabihin yan, hindi na ako magiging realistic? I-ignore ko na yung realidad ng hirap ng buhay? Hindi.
I-acknowledge natin yung realidad ng buhay na mahirap mabuhay sa mundong to. Pero kapag dinala mo yung hirap mo at problema mo sa Panginoon, ang ibig sabihin niya, sasamahan mo yung realidad ng isang pag-asa na umaasa kang tutulungan ka ng ating Panginoon. Nirebuke ba ng Panginoon yung mga disipulo dahil nakita nila yung pangangailangan? Sinita ba sila ng Panginoon? Pinagalitan ba sila? Hindi. Pero ang ginawa ng Panginoon, challenge niya yung mga disipulo, huwag nyo silang pauwiin. Pangalawa, kung tayo lang ang mga tao ang kikilos, limitado lagi yung ating mga solusyon. Yung punto ko. Tingnan itong mga disipulo. Ang solusyon nila, pauwiin yung mga habang inaaral ko to, dahil alam din ng asawa ko, ganito rin ako mag-isip. Ano ako itong inaaral din isip, anong mali? Di ba kung nandun ka, wala tayong pagkain, umuwi na muna kayo, kanya-kanya tayo, para lahat tayo ay makakain at mabusog. On the surface, mababaw na pagtingin, isipin nyo walang mali. Compassionate pa nga yung mga disipulo. Although nakakaya na pauwiin sila na walang kinakain, pinapakita rin ng mga disipulo na kung saan ina-acknowledge nila yung gutom ng mga tao. Kung gutom na kayo, umuwi na tayo, kanya-kanya tayo ng kain. Sa unang tingin, walang masama. Pero nakita ko kung ano yung kasalanan nito. Nilimitahan nila yung kakayanan ng ating Panginoon. Nilimitahan nila yung willingness ng ating Panginoon na tumulong sa kanila. Ano yung punto ko? Yung solusyon nila, nakarely sa solusyon nila bilang tao. Ano yung punto ko? Marami sa atin nananalangin. Marami sa atin ipinapasa sa Panginoon yung ating worry, yung ating anxiety. Nananalangin tayo. Pero pagkatapos natin manalangin, katulad ng mga disipulo, anong nangyayari? Nagwo-worry pa rin tayo. Nangangamba pa rin tayo. Mananalangin tayo, Panginoon. Ito yung pangangailangan ko, Panginoon. Ito yung problema ko, Panginoon. Ito yung kakulangan ko. Pero pagkatapos mong manalangin, nangangamba ka pa rin sa iyong problema. And it tells you na kung saan hindi ka talaga nagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil kung meron kang tiwala, titigilan mo yung pag-worry. Mag-aantay ka patiently sa pagkilos ng ating Panginoon. Amen. Ano yung punto? Sometimes, yung human solution, it's just a disguise ng kakulangan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. I truly believe kung bakit tayo pinapahintulutan ng Panginoon ng mga problema, magkulang, maghirap. Simply because dinadala niya tayo sa isang sitwasyon na matutunan natin na magtiwala lamang sa Kanya. Oh, bilang application, ano yung punto nito? Gaano ka kadalas na sinusubukan mong solusyonan yung sarili mong problema imbis na magtiwala ka sa ating Panginoon? Madalas ang instinct natin mga tao, kapag overwhelmed na tayo, ang instinct natin, mas kumilos, mas ang problema, mas humanap ng solusyon. Samantalang dapat ang unang instinct ng isang Kristiyano, magtiwala na hawak ng Diyos ang lahat na bagay. Maging masaya ako o malungkot, maging komportable ako o maghirap, kahit anong mangyari sa akin, hawak ng Panginoon ang lahat ng bagay. At papahintulutan niya lang mangyari ang lahat ng bagay na makakabuti sa akin. Romans, ano sabi? All things work together for good to those who love God. Ano yung punto rito? Tinuturo sa atin ngayon ng mga kwento nangyari sa mga disipulo na yung pananampalataya natin sa ating Panginoon sa mga oras ng problema hindi nagsisimula sa mas magandang plano. Nagsisimula sa pag-surrender natin sa ating Panginoon. Third point.
nagbigay ng utos ang ating Panginoon sa verse 16. Sabi doon, but Jesus said unto them, they did not depart, give ye them to eat. Sabi niya, huwag mo silang paalisin, bigyan nyo sila ng makakain. Kung titignan nyo, kung ikaw yung disipulo, hindi ka ba mag-iinis sa ating Panginoon? Lumapit ka nga kasi sabi mo, Panginoon, wala tayong ipapakain sa kanila. Tapos ang sasagot sa iyo ng Panginoon, kung silang pauwi, pakainin nyo sila. So tingin nyo bakit? Bakit gano'n yung sagot ng ating Panginoon? Dahil ang gusto makita ng Panginoon. Hindi tanga ang ating Panginoon, ha? Na sasabihin nyo, pilosopo ba to? Hindi niya ba alam yung pangangailangan ng mga tao? Sasabihin niya, huwag umuwi at pakainin sila, wala ka silang ipapakain. Hindi yun ang goal ng Panginoon. Ang goal ng Panginoon, makita ng mga disipulo na wala silang kakayanan. Na ang pwede nilang gawin, ang tangi nilang dapat gawin, ay umasa sa ating Panginoon. Kita nyo, pwede nga isagot ng Panginoon, pakakasige, huwag kayong problema, pakakainin ko sila. Pero ang sagot niya, pakainin nyo sila. Bakit? Dahil ina-accomplish ng Panginoon yung kanyang gawain sa pamamagitan ng mga lingkod na handang sumunod sa Kanya. Ang punto rito ng istorya na ito, regardless kung pagaramdam mo na imposibleng sumunod sa ating Panginoon, imposibleng gawin yung utos niya, sumunod ka at Panginoon ang bahalang mag-provide ng lahat ng iyong pangangailangan. Amen. Imposibleng bumalikan ng gastusin sa iglesia, magbigay ka. Panginoon ang bahalang magbalik sa iyo. Imposible na magkaroon ng oras maglingkod, magbigay ka. Panginoon ang bahalang magbalik sa iyo. Ina-accomplish ng Panginoon ang trabaho niya sa mga lingkod na handang sumunod. Amen. Darating yung mirakulo ng Panginoon. Pero para lamang sa mga lingkod niyang sumusunod sa Kanya. Amen. Naniniwala ako. Minumultiply at pinaparami ng Panginoon yung provision niya sa mga taong hindi nagdadamot sa ating Panginoon. Amen. I've seen this. Yung mga preacher na kung saan gumagaling magturo, nagiging mga pastor, sila yung mga lalaki na hindi ipinagdadamot yung oras nilang mag-aral at manalangin. Hindi ko po kayo binibiro at hindi ko ginagawang superstitious yung church. Napunta na ako pangatlong iglesia na ito na naging miyembro ako. And I tell you, yung mga taong binibless ng Panginoon financially, yung mga taong laging tumutulong, yung mga taong laging bumubuhat. Amen. At logically at biblically tama to. Dahil yung pinagkakatiwalaan ng master, yung mga steward na ginagamit ng tama yung kanyang resources. Amen. Nawala yung punto rito. Pinapaalam ng mga disipulo yung pangangailangan nila sa ating Panginoon. Kailangan ng mga tao ng pagkain. Pero hindi rin sila pwedeng konsintihin ng Panginoon. Sige, maupo kayo at ako na ang bahalang magpakain sa kanila. Ang ginawa ng Panginoon, binigyan sila ng trabaho. Pakainin nyo sila. At ako ang bahalang magparami ng pagkain. Oh. Totoo ba yung sinasabi ng mga pastor at mga preacher na hindi ka bibigyan ng Panginoon ng problema na hindi mo kayang lakpasan? Mali yun. Pag may narinig kayong pastor na nagturo nun, sabihin nyo, mali siya. Dahil ang sabi sa Biblia, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng temptasyon na hindi mo kaya labanan. Pero, ang katotohanan, bibigyan ka ng Panginoon ng mga bagay sa buhay mo na hindi mo kayang dalhin. Bibigyan ka ng Panginoon ng mga problema na dadalhin ka sa PC mo na ang pakiramdam mo hindi mo na kaya. Dahil ba gusto kong pahirapan ng Panginoon? Hindi. Gusto niyang makita mo yung pangangailangan mo sa Kanya. Na ang tanging sagot sa problema mo, sa buhay mo, sa kalungkutan mo, doon sa void ng puso mo, na hindi nabubusog, walang ibang kasagutan kung hindi ang ating
Panginoon. Amen. Pag kinuman ka ng Panginoon ng isang bagay na hindi mo kayang gawin o kulang ka, hindi ka niya pinapahirapan. Iniimbitahan ka niya na mas magtiwala pa sa Kanya. Matututunan natin dito na yung pagsunod natin sa ating Panginoon, it often precedes before the miracle. Matuto ka munang sumunod at magtiwala bago mo makita yung mirakulo ng ating Panginoon. Yung pagkilos ng ating Panginoon. Ito yung problema sa ating mga tao. Sigurista tayo. Panginoon, tulungan mo muna ako. Panginoon, kumilos ka muna. Panginoon, gusto ko muna makita yung gawa ng kamay mo bago ako sumunod sa iyo. Baliktad, sumunod ka at makikita mo yung pagkilos ng ating Panginoon. Bakit siya kikilos sa buhay ng isang tao na hindi naman siya iniibig? Bakit siya kikilos sa buhay ng isang tao na hindi marunong sumunod sa Kanya? Amen. Ano yung punto? Nakakalungkot mang isipin. Maraming mananampalataya ang gusto lang maglingkod at gusto lang sumunod sa mga oras na sigurado yung blessing ng ating Panginoon. Yung ministry, yung paglilingkod, yung pagsunod. Tignan nyo, laging unreasonable yan. Sa logic ng tao, hindi yan kahangalan yan. Tignan nyo, anong turo sa Biblia? Anong utos sa'yo? Mahalin mo ang iyong kaaway. Magpatawad ka ng malaya. Magbigay ka sacrificially, isusubo mo na lang, itutulong mo pa sa iba. Maglingkod ka ng may katapatan. Ibigay mo yung oras mo at buhay mo sa ating Panginoon. Unreasonable yung utos ng ating Panginoon sa atin. But the moment na sumunod ka sa utos niya, dito mo makikita yung pagkilos ng ating Panginoon. Kaya nung inutusan niya yung mga disipulo, kahit wala silang mga pagkain, napakainin niyo sila. Hindi niya tinitest yung dami ng resources ng disipulo. Hindi niya tinitest yung yaman ng disipulo dahil wala naman talaga silang ipapakain. Ang tinitest ng Panginoon, pananampalataya ng kanyang mga tagasunod. Now, may batang lumapit na nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. Sabi ng Panginoon, dalhin niyo sa akin yung mga pagkain. Makikita niyo dito na kung saan yung batang nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. Hindi sapat yung meron siya. Pero ginawang sapat ng ating Panginoon. Ano gusto kong makita ng bawat isa dito? Sa standpoint natin, sa point of view natin bilang mga tao, anong assessment natin? Kulang yung meron ako. Pakiramdam natin hindi tayo magagamit ng ating Panginoon. Kulang. Pero ito yung turning point. Hindi minaliit ng Panginoon yung binigay ng bata. Ang mahalaga sa Kanya, ipinagkatiwala ng bata yung lahat ng meron siya para magamit ng ating Amen. Ngunit ito, marami sa atin, Panginoon, pasensya ka na. Kasi maliit lang naman yung kaya kong ibigay. Konti yung halaga na naiaabot ko, konti yung oras na meron ako, konti lang yung talento ko. Hindi yung tinitignan ng Panginoon. Ang tinitignan niya, handa kang magbigay at siya yung bahalang Parami. Amen. Napakasimple ng imbitasyon ng ating Panginoon. Kung ano yung kulang sa ating kamay, sapat sa kamay ng ating Panginoon. At di ba napakaganda ng ministry? Pag ganito yung mindset mo sa ministry, ang ganda kayong isipin. Sa aking kakulangan, kahit kulang ako, kahit hindi ako kumpleto, kahit walang-wala ako, basta handa pala akong magpagamit, gagamitin ako ng aking Panginoon. Wala palang mataas, walang mababa, kahit ano pa yung estado ko, kahit ano yung meron ako, kahit ano man yung damit ko, itsura ko, hanggang magpapagamit ako, gagamitin ako ng aking Panginoon. At tingnan nyo, kailan dumami yung pagkain? Nung hawak ba ng bata? Nung hawak ba ng disipulo? O nung hawak na ng ating Panginoon?
hawak na ng ating Panginoon. Ano yung punto? Sa atin, kapag nagkulang tayo, ano yung gusto natin gawin? Hawakan yung lahat pa ng bagay na natitira sa akin. Pero hanggat hinahawakan mo yan, hindi yan tatabi. Minsan, nagdadamot tayo sa ating iglesia. Kasi pastor, marami yung aking pangangailangan, akin muna to. Kasi kulang ako sa oras, akin muna to. Kulang ako sa talento, akin muna to. But the more you preserve your control, at hanggang hindi mo yan ibinibigay sa kontrol ng ating Panginoon, hindi mo makikita yung kanyang pagkilos. Kapatid, masaya ang Panginoon na gamitin yung konting meron tayo para ipakita kung gaano karami yung pwede niyang ibalik sa atin. Hindi magugulat ka sa Biblia. Sino yung mga taong ginagamit ng Panginoon? Hindi naman yung matatalino. Hindi yung mayayaman, hindi yung malalakas. Sa lahat ng mga disipulo niya, although si Paul, talagang matalino si Paul at malakas si Paul. Si Matthew, talagang mayaman si Matthew. Bakit? Isa siya? Tax collector. Tax collector. Ano siya dati? Lumang politiko. Talagang nagnanakaw ng tax si Matthew bago siya maging disipulo. Pero ano yung trabaho ng karamihan ng disipulo ng Panginoon? Nangingisda. Nangingisda. Simpleng tao. Iisa lang yung tax collector. Bilang sa kamay ng Panginoon yung mga mayayaman doon sa disipulo. Lahat ng kasama ni Matthew, mga mangingis. Para ipakita sa atin ng Panginoon na gagamitin niya yung mga pinakamahihina, yung mga taong hindi tinitingnan ng mundo, yung mga unimpressive. At itong mga taong ito yung magbibigay ng glory sa ating Panginoon. Amen. Pati hindi abundance yung requirement ng Panginoon, pananampalataya. Hindi maraming yaman, hindi maraming oras, hindi maraming lakas. Pero pananampalataya na kung ano yung meron akong ibibigay ko sa ating Panginoon. Hindi sinusukat yung pananampalataya sa kung gaano karami yung meron tayo. Pero kung saan natin inilalagay yung kakarampot na meron Tayo. Amen. Gaano mo kadalas dinidisqualify yung sarili dahil pakiramdam mo, kulang ka. You disqualify yourself dahil you say you don't have enough time, enough ability, enough knowledge, enough strength, enough resources. Hindi ba yan sa'yo ng Panginoon? Hindi niya sa'yo isurrender mo yung sarili mo. Hindi tanong kung sapat yung meron ka. Ang tanong, handa ka bang ibigay kung ano ang meron ka sa ating Panginoon? At hanggang pinaghahawakan natin yung 5 tinapay at 2 isda natin, dahil natatakot tayong maubos yung kakarampot na pagkain na meron tayo, hindi yan mapaparami ng ating Panginoon. At tignan nyo yung miracle niya. Pinasa niya lang ng pinasa yung mga pagkain. Labas lang ng labas yung pagkain. Hindi nga in-explain dito kung paano ginawa ng Panginoon. Ang sabi lang, habang nagdi-distribute yung mga disipulo, hindi na uubos yung pagkain. Ano yung punto rito? Kinuha ng Panginoon yung tinapay at isda. Nakikita niyo na yung bawat aksyon ng ating Panginoon. Pinapakita kung sino si Kristo. Ang una niyang ginawa ang description, tumingin siya sa kalangitan at in-acknowledge niya na ang lahat ng bagay ay galing sa kanyang Ama. Pangalawa, ipinanalangin niya yung pagkain. Sinanctify ng Panginoon yung pagkain. At pangatlo, ano yung ginawa niya si tinapay para dumami kanya? Pinaghati. Hanggang sa dumami. Ano yung punto dito? Sa pamamagitan ng pag-divide niya, hindi sa pamamagitan ng preservation ng tinapay, doon pinaparami ng ating Panginoon. At makikita niyo na kung saan maaari na ang ginawa ng Panginoon. Habang pinaparami niya yung pagkain, pinapapila niya na lang yung tao. Tulad ng ginagawa natin sa mga bata. Bibigyan kita pagkain, nakapila, direkta. Pero hindi.
ang ginamit ng Panginoon upang mag-distribute ng pagkain ay ang kanyang mga Disciples. ano yung punto ito? Panginoon ang nagsusupply ng ating pangangailangan. Amen. Pero, hindi tayo pwede na kung saan nakaupo lamang bilang mga disipulo ng ating Panginoon. Amen. Amen. May realidad. May realidad ang buhay. Hindi po magic ang Kristyanismo. Hindi tayo naniniwala na tinuturo ng ibang church, magbigay ka, payayamanin ka ng Panginoon instantly. Maging miyembro ka, biglang gagaling lahat ng sakit mo. Hindi ka nang gumagana ang Kristyanismo. Realidad ang Kristyanismo. Amen. Kulang tayo, manalangin ka. Magtiwala ka sa Panginoon. Pero kumain ka. Realidad ang Kristyanismo. Ito yung pinapakita ng Panginoon. Pararamihin ko yung meron ka. Tutulungan kita. Pero hindi pwede na nakaupo lang yung mga disipulo. Sila yung magdi-distribute ng pagkain. Amen. Dito ko tatapusin yung ating marami sa atin gustong kunin yung dinedesire natin yung provision ng Panginoon. Pero ayaw natin yung proseso kung sa paano natin makukuha yung provision ng ating Panginoon. Amen. Ano yung punto? Maraming example. Sabi ko nga kanina, you desire na maging sapat yung meron tayo, mananalangin tayo, pero kung ayaw natin kumayo, hindi yan ibibless ng ating Panginoon. We desire na paramihin ng Panginoon yung kaalaman natin, lumago tayong spiritual, pero ayaw mo yung proseso ng pag-aaral, pagtuturo, at paglilingkod, hindi ka lalago. Ano yung punto? Hindi pwedeng hilingin mo yung provision ng Panginoon at instantly na kung saan aasa ka na magkakaroon ka ng mga bagay na ito. Hindi magic ang Kristyanismo. Realidad. Katotohanan niya, magtiwala ka sa Kanya, maupo ka, isurrender mo yung lahat ng meron ka, sumunod ka sa Kanyang salita, at dito mo makikita na sapat ang lahat ng ibibigay sa iyo ng ating Amen. ano yung ending ng kwento? Pagkatapos kumain yung lahat ng mga tao, busog na sila. Hindi lang sila busog busog na sila. Ilan yung natirang basket ng tinapay at ng isda? 12. Bakit, Charles? Bakit hindi 15? Bakit hindi 20? Bakit 12? Kasi 12 yung Kasi disciples. 12 yung Disciples. yung 12 disciples na nagduda sa kakayanan ng Panginoon. Para ngayon silang sinampal ng Panginoon. Tingnan yung pagdududa niyo. Pakiramdam niyo kulang, uuwi kayo na meron pa kayong daladalang tinapay at Isda. mga kapatid. Habang inaaral ko ito, magiging rin ako. Naisip ko na kung saan. Anong karapatan ng kahit sino sa atin magdamot sa Panginoon? Sa Panginoon na kahit kailanman hindi nagdamot Sa atin. Amen. takot tayong ibigay sa Panginoon yung konti na meron tayo. Na hindi natin naiisip na kapag inabot natin sa Kanya yun, uuwi tayo na sobra-sobra pa yung ibabalik ng ating Panginoon. We are worried na hindi sapat yung meron tayo. But Christ is showing us na kapag may Kristo ka sa buhay mo, you have more than Enough. Amen. and I don't just mean this materially. Hindi. Sabi mo sa inyo tayo mga Kristiyano, mamatay tayong gutom, mamatay tayong mahirap, mamatay tayong walang-wala at pagod na pagod sa buhay natin. So what? Pagkatapos mo ipikit yung mga mata ko, doon ibabalik ng Panginoon yung lahat ng meron ako. Amen. Pagdating ko ng langit, hindi ako magkugutom. Hindi ako maghihirap. Hindi ako maubusan ng lakas o ng oras o ng talento. Eternidad ang ibibigay sa akin ng aking Panginoon. Yamang hindi nawawala, yamang hindi nauubos. And here is the lesson for us. Hanggang ipinagdadamot natin sa Panginoon.
yung maliliit na bagay na meron tayo, hindi mo mararamdaman yung abundance na manggagaling sa Kanya. The question at the end ng sermon na ito, simple lang. Saan mo hinahanap yung kasapatan mo sa buhay mo? Saan mo hinahanap yung sufficiency mo? Yung kasapatan mo? Mahanap mo yan the moment na isurrender mo ang meron ka sa kamay ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Sa lahat ng biyaya mo sa pagpapaalala sa amin sa rebuke, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay naitaas ka namin at naitama niyo ang pananaw namin lahat sa araw na ito. Patawad mo sa aming mga kasalanan. I-bless niyo po ang aming ikapo, Panginoon, sa pagbabalik namin sa iyo. Maging matatapos lahat. In Jesus' name we pray. Amen.